So, ayan nga, tapos na tayo dun sa ating unang steps or another method na i-discuss about the resultant forces, kung paano siya kunin yung mga resultant forces ng ating problem na ito. So, ngayon naman is magpapakita tayo ng another method kung paano i-solve ang mga forces na ito. So, kung yung nauna is parang gumagawa tayo ng triangle, almost the same lang din naman talaga dito. Kaya lang dito is hindi na natin kailangan isa-isahin. Kung hindi is pag ganitong mga type of problem na kaya naman siyang isama sa isang polygon, yun na yung mas mainam na gawin kasi mas mabilis. Kasi doon is posible tayong magka-diferensya pa sa angle ng ng resultant. So dito is madali siya kasi mapipicture out mo kaagad kung kung asan yung angle at saang direction yung magiging resultant mo. So unahin natin, ikaka-paste natin or kukopyahin natin itong arrow niya, tapos itong arrow niya. Tapos, ganito yung gagawin. Yan. I-move natin siya papunta doon sa dulo nitong P1. Tapos, same lang din naman ito. Kukopyahin natin, tapos ipupunta natin dito. Yan. Okay. So, ganon is meron na tayong nabuong parallelogram. So, by parallelogram method, ito yung magiging resultant natin. So, ibig sabihin, yan yung magiging resultant force natin. Yun yung magiging kabuuang pwersa niya. So, ibig sabihin, andyan yung buong lakas niya. Okay? So, yung problema ngayon natin, yung theta niya. Or nakalagay dito phi. So, theta yan So, yun yung magiging resultant direction niya, yung angle niya dyan sa P1. Yun yung magiging problema natin kasi hindi natin alam. Wala tayong data. Ang alam lang natin itong P2. So, yun yung magiging problema natin kung paano siya isosolve. So, ngayon is may nabubuo tayong dalawang triangle. Itong triangle sa taas at ito namang triangle sa baba. So, it's either of the two kung ano yung magandang mong kunin. Pero, in our case, syempre, ito yung kukunin natin na triangle. Kasi, andito na yung theta na hinahanap natin. Yung direction niyang angle niya. Para isahang bagsakan lang. Okay? So, hayaan na natin yung nasa taas na triangle. Ito na yung nangyari sa kanya. Okay. So, P1, ganito na. Itong P1, that is, kung sa triangle, magiging side na siya. Parang din doon sa nauna natin. Doon sa nauna natin, ang kagandahan doon, kasi yung triangle doon is, right triangle. Dito, is obtuse triangle yung triangle natin. Kaya, medyo may complexity yung gagawin natin. So, kaya kailangan alam mo yung sine law at saka cosine law kasi yun yung formula na pinakamainam na gamitin para sa mga obtuse triangle. Okay, so yun yung method na gagamitin natin by cosine law and the sine law. So, unahin natin dito yung sine law, cosine law. So, hindi natin to alam, given tayo nito. Ang problema, pag mag-cosine na tayo, dapat meron tayong alam na kahit isang angle. Dapat meron tayong alam na interior angle. So, paano natin yan mahanap? So, ito, given tayong P2 na 40 degrees. Diba? Given tayo niyan. So, ibig sabihin, mahanap ko tong angle na ito. So, kabuuan yan, 180. Minus 40, so ibig sabihin, yung angle niya dito. Okay? So that is 140 degree.
Okay, so ngayon meron na tayong angle. So next thing to do is meron na tayong R, tsaka dito, tapos ito, side. So application na natin ng cosine law. So by using cosine law, mahanap natin R squared is equal to P1 squared plus P2 squared minus 2 times P1 times P2 cosine of the included angle. Okay, so ito yon sa cosine law na formula. Okay, so ayan, substitute the value of P1 and P2 and then your included angle. So we will get the resultant of 519.371. So the same answer to doon sa ating unang video. Sa resultant force is 1.0. So the same lang. Ang problema lang doon kasi ito parang 2. Kasi doon is depende na yun sa nag-accumulate kasi yung ano niya doon kasi halos ano ba yung tawag doon? Naka-round up yung mga decimal places natin sa pangatlong decimals. Kaya syempre nag-round up din yung ating sagot. So dito kasi halos eksakto pa kaya 371. Yun yung naging differential. Pero very minimal na lang yun na error. As long as yung digits mo, whole number is halos the same. Okay pa yun. Okay, so mas madali itong pagkuha ng resultant. Kasi parallelogram method tayo. Kuha mo kaagad, nakikita mo kaagad. Okay, for the naman is for this theta by using sine law. Using sine law, sin theta over P2 is equal to the sine 140 R over R. So, meron na tayong value ng R, nakuha natin dito. At saka meron din tayong value ng P2, ito yung gagamitin. Kasi P2, that is the opposite of this theta. That's why P2 yung gamit natin, hindi P1. Kasi kung P1, isosolve pa natin ito. So, doble-doble yung trabaho natin. Kasi according to the sine law, dapat opposite angle, opposite side. Opposite angle, opposite side. Opposite angle, opposite side. So, yun yung formula niya sa sine law. Okay, since hinahanap natin yung theta, rearrange natin yung equation. Okay, so theta magiging arc sine P2 times sine 140 over R. Okay, so substitute natin yung value ng P2 and then the R. So we will get the value of 25.669. So the same lang din to sa answer natin sa una nating video. Mas madali nga lang ito. Ang problema lang kung hindi mo alam itong cosine law at saka sine law. Pag hindi mo to alam, yun, medyo mahirap para sa iyo. Kaya you need to memorize kahit pa paano yung SOHCAHTOA tapos sine law and cosine law sa trigonometry. Kasi yun lang yung makakatulong sa iyo dito sa ating resultant forces. Pag hindi mo yan nakabisado ay mahihirapan ka talaga dito sa ating statics na mga subject. So, yun lang. I hope na may natutunan kayo.